Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning Mr. Mendoza. Ano na po bang update ninyo tungkol dito sa Bagyong Ineng at saan na po ba nakataas itong public storm warning signals? Magandang umaga mo at magandang umaga sa ating mga kababayan. At para sa ating update tungkol sa Bagyong Ineng, ito ay huling namataan natin sa layong 170 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. May taglay ng lakas na hangin pa rin umaabot sa 170 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang mga pagbugso naman nito ay umaabot sa 205 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay tumatak sa direksyong Kanluran-Hilagang Kanluran sa bilis na 7 kilometro kada oras. At ngayon nga, meron tayong mga signals at ating signal number 3 ay nakataas pa rin dito sa Batanes Group of Islands, Northern Cagayan, Calayan Group of Islands at sa Babuyan Group of Islands. Ang ating namang signal number 2 nananatiling nakataas pa rin sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Ang signal number 1 naman natin nakataas pa rin sa nalalabing bahagi ng Isabela, Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union at Ilocos Sur. Ayan po, naibigay sa atin ni Mr. Mendoza ang tungkol dito sa update tungkol po dyan sa Bagyong Ineng na nandito pa rin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at talagang napansin ko nga na lalo pa nga bumagal ang pagkilos po nito at nakataas pa rin itong public storm warning signal number 3, number 2 at number 1 sa ilang bahagi po yan ng Hilagang Luzon. At Mr. Mendoza, ano po bang inaasahan po nating weather condition para po yan sa mga susunod na oras? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon, doon sa mga nabanggit na area kung saan nakataas yung ating mga signals, magkakaroon sila ng mga masungit na panahon at mga napakaalong mga karagatan. Samantalang dito naman sa Zambales, Bataan, Pampanga at Pangasinan, patuloy silang makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat na maaari pa rin maging sanhi ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito sa atin sa Kamaynilaan, sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa kanlurang bahagi naman ng Kabisayaan, magkakaroon tayo ng mga pamisa-misang mga pag-ulan. Then dito sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan, magkakaroon sila ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat pagkulog. Sa Mindanao, ang inaasahan natin, yung parang maaliwalas na panahon, subalit asahan pa rin yung mga pag-ulan, mga bahagyang pag-ulan na dulot pa rin ng ating local thunderstorms. So ibig sabihin po nito, malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas talaga ng maulang panahon para sa araw ito ng Biyernes. At kabilang nga po dito ang Luzon at ganun din ang Visayas. Dahil po yan dito sa epekto nga ng Bagyong Ineng at ganun din ng pinag-iibayo nito na hanging habagat. At Mr. Mendoza, kanina po nabanggit nyo na ang inaasahan po nating sea condition dito sa mga areas na nasa ilalim ng public storm warning signals. At papaano naman po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa? Ano po ba ang inaasahan nating sea condition? Safe po ba ang pamamalaot para po yan sa mga small fishing boats? Para sa ating mga mangingisda, mapanganib po rin ang pumalaot dito sa eastern seaboards ng Luzon, kasama na dito sa buong seaboards ng southern Luzon at sa seaboards ng Kabisayaan. Malalaki pa rin ang alon sa nasabing mga lugar, kaya ang ating mga mangingisda ay pinag-iingat na huwag gumawi sa nasabing mga karagatan. At ito naman po Mr. Mendoza, kahit po yung mga areas na hindi po kabilang dito sa public storm warning signal ng Pag-asa ay makakaranas din ng pagbugso ng hangin o kaya naman mga pag-ulan dahil po yan dito sa pinalalakas na hanging habagat. So hanggang kailan po ba natin mararanasan ito nga epekto ng hanging habagat? Ito po ba ay magpapatuloy hanggang sa weekend or sa next week? Kahit na inaasahan natin na itong ating Bagyong Ineng ay lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa linggo ng gabi o hanggang Lunes ng madaling araw, inaasahan pa rin natin na magkakaroon pa rin tayo ng mga pamisang-misang mga pag-ulan, lalo't higit dito sa kanlurang bahagi ng Luzon sa hanggang Lunes o Martes pa rin ng next week. Nako, talaga magpapatuloy pa rin itong mga pag-ulan hanggang sa susunod na linggo, kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. At panghuling katanungan na lamang po Mr. Mendoza, bukod po dito kay Bagyong Ineng, binabantayan din po natin o namataan din natin nitong mga nakalipas sa araw, ito nga Bagyong Achani. So ano na po bang update dito at anong bansa po ba ang tinutumbok po nito sa kasalukuyan?
Para sa update naman sa bagyong si Atsani, ito yung nasa layong 2,610 kilometers. Silangan pa rin ng extreme northern Luzon at may taglay na lakas pa hangin pa rin umabot sa 180 kilometers yung nasa gitna niya at yung pagbugso naman maabot ng 220 kilometers per hour. Pero ito, inaasahan natin ang direksyon niya ay hilaga ang kanluran, kaya ito'y pataas, halos didiretso ito sa bandang Russia. Kaya hindi ito makakaapekto sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At yun nga po, nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV.